Ang araw ay mababa na sa abot tanaw, nagbibigay ng gininto ang kulay sa Harbor Haven, isang lugar kung saan tila tumitigil ang oras. Nakatago sa gilid ng isang matarik na bangin, ang bayan sa baybayin ay nagtataglay ng walang katapusang alindog, tila ito'y hinugot mula sa mga pahina ng isang kwento. Ito ay isang lugar kung saan ang hangganan ng katotohanan at pangarap ay nagiging malabo at kung saan ang dagat ay bumubulong ng kanyang mga lihim sa mga taong handang makinig. Si Sarah Mitchell, isang babaeng may 30 tag-araw na, ay nakatayo sa pasukan ng kaakit-akit na bayang ito. Ang kanyang mga mata ay sinundan ang hugis ng isang magandang daungan na napapaligiran ng mga kaakit-akit na mga kubo at makukulay na bangkang pangisda. Ang amoy ng tubig alat at damong dagat ay lumutang sa hangin, humahabi ng mabangong tapistriya ng nostalgia sa paligid niya. Habang siya'y lumakad sa mga lumang kahoy na tabla ng pier ng daungan, isang pakiramdam ng déjà vu ang bumalot sa kanya. Para bang ang nakaraan ay lumapit upang batiin siya, upang hilahin siya sa kanyang yakap. Maraming beses na siyang nakapunta dito, kasama ang kanyang ama, ang lalaking humubog sa kanyang tadhana. Ang kanyang mga bota ay gumawa ng mahinang alingawngaw, umaalingawngaw sa lumang kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ritmikong indayog ng mga alon na bumabangga sa baybayin ay pumuno sa kanyang pandinig, isang walang katapusang awit na nagsasalaysay ng kawalang hanggan at pagkabigo ng sabay. Ang puso ni Sarah ay puno ng mga alaala habang siya ay naglakad sa pamilyar na landas patungo sa maliit na sentro ng pananaliksik sa dagat sa puso ng Harbor Haven. Ang mga litrato ng mga lumubog na barko at mga relikya ng dagat ay nakadisplay sa mga pader, isang patunay sa kasaysayan ng paglalayag na nagtali sa kanyang pamilya sa lugar na ito sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pamana at tradisyon. Ito ay isang personal na paghahanap, isang paglalakbay sa kalaliman ng kanyang sariling nakaraan. Siya ay isang arkeologo sa dagat, isang tagahanap ng mga nawalang kwento sa ilalim ng mga alon. Ngunit ang kanyang pinakahuling ekspedisyon ay may higit pa kaysa sa profesional na pangako. Dala nito ang pangako ng mga kasagutan ng pagtatapos. Ang litrato ng kanyang ama, kuha noong mas masasayang panahon, ay nakabitin sa dingding, ang kanyang mga matay kumikislap sa di mapapatid na kuryosidad na nag-define sa kanyang buhay. Siya ay isang kilalang mangangaso ng mga lumubog na barko, isang alamat sa kanyang sariling karapatan. Ngunit siya rin ay isang mapagmahal na ama na nagpaningas ng sigla ng pagtataka sa kanyang batang puso. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang ama sa isang ekspedisyon, isang pagkawala na nababalot sa misteryo, isang puwang sa kanyang buhay na hindi kailanman gumaling. Ang tanong kung ano ang nangyari sa kanya, ang katotohanan sa likod ng kanyang biglaang paglaho, ay bumabagabag sa kanyang mga panaginip at nagtulak sa kanya na tahakin ang isang karera sa ilalim ng dagat. Ngayon, siya'y nakatayo sa bingit ng kanyang pinakamahalagang ekspedisyon, ang alamat na pagkalubog ng Lorelei. Ito ay isang pangalang binibigkas ng pabulong sa bawat sulok ng Harbor Haven, isang pangalang nagdadala ng bigat ng kasaysayan at ng pangako ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Ang hamog ay kumapit sa kanya na parang belo, habang siya'y pumasok sa kanyang pansamantalang opisina, isang silid na puno ng mga chart, mapa, at mga kagamitan sa kanyang propesyon. Ang mga pader ay saksi sa pamana ng kanyang ama, sa kanyang obsesyon sa pag-unravel ng mga misteryo ng dagat. Ngunit ito ay isang pamana na kanyang determinadong ipagpatuloy, upang matuklasan ang katotohanan at, marahil, upang makahanap ng pagtatapos na kanyang lubos na hinahangad. Ang nakaraan ay kumakaway sa kanya na parang awit ng sirena, at habang siya ay naghahanda para sa kanyang ekspedisyon, hindi maiwasan ni Sarah na magtaka kung, sa ilalim ng mga alon, ay matatagpuan niya, hindi lamang ang mga lihim ng Lorelei, kundi pati na rin ang mga nawawalang piraso ng kanyang sariling kasaysayan. Ang hamog ng baybayin ay patuloy na yumayapo sa Harbor Haven, habang si Sarah ay lalong nagpapalalim sa kanyang mga paghahanda para sa ekspedisyon. Ang kanyang opisina ay isang santuaryo ng mga mapa at mga relikiya ng karagatan, isang kaharian kung saan ang mga alingawngaw ng presensya ng kanyang ama ay tila nananatili. Subalit, ang kanyang pag-iisa ay biglang naputol ng isang di inaasahang bisita.
Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas ng may kaunting ingit at pumasok sa silid ang isang figura na kasing gulanit at misteryoso ng dagat mismo, ang isang lalaking nagngangalang Kapitan Victor Blackwood. May matigas na kilos at mga matang nagdadala ng bigat ng di mabilang na paglalakbay. Si Kapitan Blackwood ay isang nakakabighaning presensya. Ang kanyang balbas na asin at paminta ay bumabalot sa isang mukhang nakaukit ng mga kwento, at ang kanyang tinig, nang siya'y magsalita, ay may timbre ng isa na humarap sa walang awang kapangyarihan ng karagatan. Binibining Mitchell, umpisa niya, ang kanyang mga salita ay sinundan ng mahinang ugong ng malayong bagyo. Nabalitaan ko ang iyong ekspedisyon papunta sa Lorelei. Tinitigan siya ni Sarah ng may halo ng kuryosidad at pag-iingat. At sino ka ba, Kapitan? Ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang mahinang, misteryosong ngiti. Kapitan Victor Blackwood, nasa iyong serbisyo. Nakita ko na ang maraming mandaragat na umalis upang hanapin ang bantog na barkong lumubog at nakita ko rin ang marami sa kanila na bumalik na may dala-dalang mga kwento ng kamalasan lamang. Nagtindigang kilay ni Sarah, naaakit sa misteryosong mga salita ng kapitan. Kamalasan, sabi mo. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lumang gulong ng barko na nakasabit sa dingding ng opisina. Ang Lorelei, siya'y nagsimula, binabaan ang kanyang boses. Hindi lang siya basta barkong lumubog, binibining Mitchell. Siya ay isang alamat, isang sasakyang nagdala ng mga lihim at pighati. Ang mga naghahanap sa kanya, sila ay naglalakbay sa mapanganib na tubig. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging mas mabigat habang ang babala ng kapitan ay nagpatuloy, parang isang hindi binigkas na hula. Nagtama ang kanilang mga mata ni Sarah, hinahanap ang mga pahiwatig sa kalaliman ng kanyang titig. Mukhang may alam ka pa tungkol sa Lorelei, kaysa sa sinasabi mo, Kapitan Blackwood. Tumawa siya, isang tunog na parang malayong kulog. Oo, binibini, may alam ako. Ngunit may mga lihim na mas mabuting manatili sa kalaliman, kung saan maaaring bantayan ito ng dagat. Hindi natitinag ang determinasyon ni Sarah. Pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, Kapitan, ngunit kailangan kong alamin ang katotohanan para sa aking ama at para sa kasaysayan. Tumitig pa si Kapitan sa kanya ng sandali bago siya umalis. Kung gayon, binibining Mitchell, naway maging mabuti sa iyo ang mga agos ng kapalaran. Ngunit tandaan, hindi lahat ng kayamanan ay nararapat na matagpuan. Sa kanyang pag-alis, ang kanyang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Na parang isang humuhupang alingaw-ngaw ng isang malayong paglalakbay. Hindi maiwasan ni Sarah na magtaka kung ang babala ni Kapitan Blackwood ay nag-ugat sa tunay na pag-aalala o kung mayroon siyang sariling mga lihim tungkol sa Lorelei. Habang patuloy na niyayakap ng hamog ng baybayin ang Harbor Haven sa kanyang makalangit na yakap, ang determinasyon ni Sarah ay lalong nag-aalab. Ang mga misteryo ng Lorelei ay tumatawag sa kanya tulad ng awit ng sirena, at siya ay determinadong maglayag patungo sa puso ng enigma, anuman ang mga babala na umaalingaw-ngaw. Lumubo ang kuryosidad ni Sarah. Kwento pa po, Henry. Tumango ang matandang mangingisda. Isang bagyong gabi, katulad nito, siya'y nagsimula, ang kanyang boses ay may halong nostalgia at lungkot. Madalas ikwento sa akin ng aking lolo noong bata pa ako. Ang Lorelei, sabi nila, ay lumubog dala ang kayamanan na hindi maisip ng isipan. Napahilig si Sarah, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Isang kayamanan. Nagningning ang mga mata ni Henry na may bahid ng misteryo. Oo, isang kayamanan, bulong niya. Pero hindi yung iniisip mo, Miss Mitchell. Ito ay kayamanan ng mga kwento, alaala, mga buhay na nawala at mga sikretong itinago. Sabi ng iba, ang barko ay may daladalang journal na may susi sa pagbubunyag ng tunay na kasaysayan ng Lorelei. Unti-unting nagkakabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan, at lalong bumilis ang tibok ng puso ni Sarah sa pananabik.
Habang siya'y humihigop ng kanyang inumin, ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa mga usapan sa paligid. Ang kwarto ay puno ng tawanan at pagkakaibigan, ngunit sa ilalim nito ay mayroong agos ng pinagsamang kasaysayan, mga lihim ng dagat at mga alamat ng Lorelei. Nilingon ni Sarah ang isang grupo ng mga mangingisda na nag-uusap ng pabulong. Ang kanilang mga boses ay umaakyat at bumababa tulad ng alon, habang sila ay nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa Lorelei at sa journal na matagal nang hindi matagpuan ng mga naghahanap. Sabi nila may sumpa daw yung journal, bulong ng isa sa kanila. Tumango ang isa pa. Maaaring may sumpa, pero ito rin ang susi sa katotohanan ng Lorelei. Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah. Hindi niya maaring palampasin ang pagkakataong ito. Nang may ngiti, lumapit siya sa mga mangingisda. Pwede ba akong sumama sa inyo, mga Ginoo? Tanong niya, ang kanyang boses ay mainit at kaaya-aya. Sila'y tumingin sa kanya, ang kanilang mga mukha ay may bakas ng karunungan mula sa panahon, at saka sila gumawa ng puwang para sa kanya sa kanilang mesa. Lumipas ang gabi habang sila'y nagbabahagi ng kanilang mga kwento at lihim. Bawat isa ay isang piraso ng masalimuot na palaisipan na Lorelei. Habang nakikinig si Sarah, nadama niya ang mas malalim na koneksyon sa Harbor Haven at sa enigmatikong kasaysayan nito. Ang Lorelei ay hindi isang ordinaryong pagkasira ng barko. Ito ay isang sisidlan na naglalaman ng mga pangarap at kalungkutan ng mga taong tumawid sa landas nito. Isang kayamanan ng mga kwento na naghihintay na matuklasan. Sa tabing dagat na taverna, sa ilalim ng mapanuring tingin ng mga veteranong mangingisda at bulong ng baybaying hangin, nagpatuloy ang paglalakbay ni Sarah Mitchell sa puso ng hiwagang baybayin. Bawat salita at alamat ay nagdadala sa kanya mas malapit sa katotohanang kanyang masigasig na hinahanap. Habang lumilipas ang bawat araw, lumalaki ang kanyang pag-usisa tulad ng isang taas ng alon, at lumalakas ang pang-akit ng mga lihim ng Lorelei. Hinihila siya sa mas malalim na bahagi ng kasaysayan at misteryo.